Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Halos mabalot ng kulay ang quadrangle ng isang universidad sa Cebu dahil sa pinaulan nilang confetti. Tara't makisaya tayo sa kanilang napakakulay na selebrasyon. Ito raw ang literal na nagbigay ng kulay sa pagbubukas ng taunang intramurals ng University of Cebu Banilad Campus sa Cebu City, ang pag-ulan ng makukulay na confetti. Sa dami nito, halos mabalot na ng confetti ang buong quadrangle ng universidad. Ito ang tinatawag nilang Confetti Wars. Dean had asked the UCCP president to have the intramurals unique and one of a kind. She thought of having confettis being launched from the air to signify unity via diversity. Bawat kulay ng confetti may sinisimbolong college o department. Despite being called as Confetti Wars, it's not actually a competition to begin with. It's just that the students have this kind of initiative or creatively thinking na mas maraming confetti, mas mabuti. Ang Confetti Wars taong 2009 pa nang sinimulan. Mula noon, isa na ito sa mga tradisyong inaabangan ng bawat estudyante. Pero gaano kaya karaming confetti ang pinasaboy sa Confetti Wars sa taong ito? Gaano kaya katagal nila itong nilinis? Kuya Kim, bakit nakaugalayang magsaboy ng confetti kung may okasyon? Kuya Kim, ano na? Kuya Kim, ano na? Naging tradisyon na ngayon ang pagsaboy ng confetti tuwing mayroong mga okasyon tayo. Ang pagsaboy kasi ng libo-libong makukulay na papel ay simbolo ng good vibes at kasiyahan tuwing tayo'y merong handaan. Ginagamit din ang mga ito sa kasal sa paniniwalang magdadala ito ng swerte at kasiyahan sa bride at groom. Pinaniniwalaan ang pagsaboy ng confetti nagsimula sa Northern Italy noong pang Middle Ages. Naging tradisyon na raw noong 14th century ang pagsaboy ng kung ano-anong bagay sa Italian parades. Kabilang sa kanilang binabato ay mga candy, barya, prutas, itlog at mud balls. At dahil na rin sa pag-usbong ng teknolohiya, ang dating bulaklak at kung ano-anong halaman, napalitan na rin ng iba't ibang papel na iba't ibang kulay. Taong 1885 nang unang ginamit ang paper confetti sa pagdiriwang ng bagong taon sa Paris, France. At fast forward to 2024, meron pa rin tayong mga confetti at karamihan dito gawa sa mga eco-friendly materials. Paglilinaw naman ng pamunuan ng University of Cebu, hindi raw nakakasama sa kalikasan ang pinaulan nilang confetti. Hindi po kami gumagamit ng mga plastic. It's straight paper ang ginagamit. We do not allow other materials which are non-biodegradable. Gaano nga ba karaming confetti ang kanilang pinaulan? At an estimate, it's around 30 to 40 sacks of confetti. At maging sa paglilinis nito, nagkaisa raw sila. We have our committee as well assigned for that. After 1 hour, we already have cleaned the area. Para naman sa mga gusto magpasaboy ng confetti, ang iba bumibili na kung tawagin ay party popper. Alam niyo ba kung paano gumagana ito? Karamihan sa mga party popper na nabibili sa atin nakalagay sa isang tube na ilalim ay merong trigger. Kapag inikot ito, ito'y sumasabog at nagpapasaboy ng confetti. Subukan natin. Yon! Ganda! Sa loob kasi nito, merong compressed gas. Ang presyo ng gas ay pinapalabas sa isang maliit na butas at ang hangin ay dumadaan ng mabilis na nagiging dahilan ng biglang pagputok at pagsabog ng popper. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, ay post o comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.